itong preliminary sa stage. At dito naman sa evening gown competition, so may mga nagsasabi na hindi di umano nila nagustuhan itong isinuot ni Emma Tiglao at sino ba daw ang nag-decide para sa kanyang evening gown. So para sa akin, ang masasabi ko dito at aking maging reaksyon ay meron kasing theme ito na obserbahan ko dito sa mga ibang isinuot rin ng candidate is wala naman halos transformation yung ibang mga representatives rin dito sa Miss Grand International. So napaka-unique nga nitong gown ni Emma Tiglao na kanyang isinuot dito sa round na ito, and maganda rin yung kulay ng kanyang isinuot. Okay? So siguro kanya-kanyang taste ang mga tao, pero para sa akin is maganda naman yung kanyang isinuot. Yun nga lang, ang masasabi ko lang din ay medyo walang ganoong transformation, especially dito sa kanyang hairstyle mga kapolitika, unlike talaga dito sa pag local, di ba, pag dito sa Pilipinas merong transformation, pero dito talaga sa international stage ay bakit ganoon yung naging ayos, especially sa kanyang buhok. So walang ganoong pasabog na nangyari dito sa Miss Grand International, most especially sa bawat representatives or bawat candidate, hindi lang kay Emma Tiglao. Well, ang maging desisyon na po nito ay nasa organization na kung sino yung sa tingin nila ay nag-stand out or nag-shine para sa preliminary